Mapapansin niyo mga bossing, yung aming Poso Negro, wala siyang overflow papunta doon sa ating kanal. So alam nyo kasi sa paggawa ng Poso Negro, yung paglalagay ng overflow papunta doon sa kanal, yun yung isang maling nakagawian natin sa construction work. So yun mga boss, magandang araw sa ating lahat. So for this video na gagawin natin, so mag-share lamang ako sa inyo ng ilang bagay na kailangan nyong malaman sa paggagawa ng Poso Negro. So bali share ko sa inyo yung paggagawa namin ng Poso Negro at kung ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat nating malaman kung hindi pa natin alam. So ano pang ginagawa nyo mga boss? So tara, umpisa na natin to. So bali ito mga boss yung ginawa namin na Poso Negro. So makikita ninyo or sa nakikita ninyo, meron tayong tatlong chamber. Ayan. So bali yung Poso Negro na ginawa namin is made out of hollow block lang na number 5. So ngayon ang Poso Negro natin, marami tayong pwedeng gawin sa paggagawa ng Poso Negro para sa ating mga wall. Pwede tayong gumamit ng buhos. Kung kayo ay hindi nagtitipid, marami kayong budget, pwede kayong magbuhos, retaining wall, na depende na sa inyo. Pwede kayong gumamit ng CHB, number 4, number 5, number 6, bahala kayo sa inyong gusto. At make sure lang mga boss, papalitadahan nyo yan, lahat ng part ng loob. And then ngayon, eto, meron tayong, unahin natin yung ating tatlong chamber. So ano-ano nga ba itong ating mga chamber na to? So unang-una itong malaking nakikita ninyo, yan. Ito yung tinatawag na digestive chamber. So dito pumapatak yung mga pupo natin, dyan sa part na yan, dyan naiipon hanggang mapuno. And then ngayon naman, kapag puno na itong ating Poso Negro, puno na yung ating digestive chamber, ang next na mangyayari naman, dito sa leaching chamber, ito yung pinupuntahan ng tubig. Ano mga bossing? Ito ngayon, kapag napuno naman itong isang ating leaching chamber, lilipat naman siya sa kabilang leaching chamber hanggang sa mapuno. Ayan. So bali ngayon, ito mga bossing, yung ating digestive chamber, kung mapapansin ninyo, may flooring siya, no? May flooring. At hindi lang siya basta flooring. Ang flooring yan ay parang mangkok. Yan, nakikita nyo ba? Parang mangkok yan mga boss. Palalim sa gitna. Palalim sa gitna. So ang purpose nito, kaya may flooring yan, so para yung ating mga pupo ay hindi magkaroon ng contact sa lupa. Kasi pag walang flooring yan, ang mangyayari, sisip-sipin ng lupa yung tubig, yung mga pupo natin titigas, may hirapan si malabanan na sipsipin yan. And then isa pa, yung purpose niya, kaya yung flooring yan ay parang mangkok, ang mainly purpose niya na ganun din para hindi mahirapan si malabanan na linisin yung ating Poso Negro. O, i-compare natin dun sa flat lang, yung pantay lang yung flooring, medyo may hirapan din si si malabanan. So yun lang yung nakikita kong mainly purpose. Kaya yan ay may flooring at saka may parang mangkok yung style niya, palalim sa gitna. And then ito namang ating leaching chamber, mapapansin niyo walang flooring. Walang flooring to, tsaka itong kabila. Ngayon naman ang ginagawa ng iba, minsan nilalagyan nila ng graba o bato, buhangin. So hindi natin na alam yung diskarte ng iba. Yung sa amin, lupa lang. So ang purpose kasi, kaya lupa lang, syempre para yung tubig natin ay sipsipin ng lupa. So para hindi agad siya mapuno. Pero mapapansin niyo mga bossing, yung aming Poso Negro, wala siyang overflow papunta doon sa ating kanal. So alam nyo kasi sa paggawa ng Poso Negro, yung paglalagay ng overflow papunta doon sa kanal, yun yung isang maling nakagawian natin sa construction work. So nung una ganyan din ako. Naglalagay ako ng overflow papunta doon sa kanal, which is mali pala yung nalaman ko dati, yung naipamana sa aking trabaho, yung natutunan ko sa ibang tao.
So kaya ngayon, pag gumagawa na kami ng Poso Negro, hindi na kami naglalagay ng overflow papunta doon sa kanal. Kasi imagine niyo mga bossing, yung pupo ninyo, papupuntahin nyo sa kanal, di yung kanal, pinabaho nyo na, pinadumi nyo pa. At saka hindi kayo papasa sa mga standard. Lalo na pag dating sa sanitary. Pag na-check yan, hindi yan pasado. At saka hindi yan kinoconsider or tinuturo ni engineer. Si engineer hindi talaga nagpapalagay ng overflow papunta doon sa ating kanal, o kahit sa architect, hindi sila nagpapalagay ng overflow. Yung ibang architect lang, yung ibang engineer siguro nagpapalagay, siguro naman na rin nila yung maling trabaho. Pero which is mali. So ang tama, kailangan dito lang. So meron tayong, kung gusto nyo talaga maglagay ng overflow, marami tayong pwedeng gawin. Gusto nyo pahukay kayo uli ng bagong chamber dyan, tapos may ilagay kayo dyan na filter. So maraming sa panahon ngayon. So ayan dapat mga boss yung ating gagawin. So hindi natin kailangan maggawa ng overflow papunta sa ating mga kanal. So yun ha. So babaguhin na natin yung ating mga maling nakagawi ang trabaho sa paggawa ng Poso Negro. So ngayon dumako naman tayo dito sa ating mga PVC na nakikita ninyo. So ito, may nakikita kayong mga PVC D4 na may T, at dito sa kabila ganun din. Tapos doon sa kabila may PVC din. So bali itong part na to, ito yung ating inlet. Dito lalabas or papasok yung ating mga pupo, tubig na galing sa ating mga CR, sa water closet. Bali dito mga bossing, walang ibang papasok sa ating Poso Negro kundi water closet lamang. Yung iba ang ginagawa, yung ating mga sanitary line, dito rin ikinokonekta sa Poso Negro, which is hindi ko ginagawa. Pagdating sa mga sanitary line, pagdating sa mga floor drain ng CR, tapos yung sa lababo, sa gutter, ibinubukod ko yan mga bossing. Ito, meron akong nakabukod na tubo. Ayan, yan yung pupunta dun sa kanal. Mga tubig lang. So dito sa ating Poso Negro, talagang galing lang sa water closet ang papasok dito, wala nang iba. So para mas maging matagal yung buhay or yung mapuno, bago to mapuno napakatagal na panahon Yan. Tsaka isa pa, hindi ako nagko-connect ng mga tubo ditong iba. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan syempre hindi nyo may iwasan. Pag nag-connect kayo ng ibang tubo dito, kinonect nyo dito yung mga tubo ng floor drain, yung sa lababo, minsan sumisingaw sumisingaw dun sa ating loob ng CR yung baho ng galing sa Poso Negro. Tapos walang P-trap. Sisingaw. Ayan. So balik tayo dito sa ating discussion. Ayan, pero bago yan mga bossing, tayo muna yung humigop ng Milo. Dahil ako nag-uumpisa ng vlog mga boss ay eto 6 o'clock. Yan, 6 o'clock nagbablog na ako kasi anuhan na to kasi mamaya iislaba na. So pag naislaba na to, makakaabala na ako dito. And then syempre hindi tayo makakapag-vlog ng maayos, maingay na Ayan. So ngayon mga bossing, yung pwesto nitong ating inlet, mapapansin nyo mababa. So bakit nagtataka kayo, pwede naman doon sa may parting taas, bakit na doon sa mababa? Alam nyo kasi itong ating inlet, kaya dyan nakapwesto, unang-una mahaba, malayo yung pinanggalingan nung dulo nyan. So syempre nagkaroon na tayo ng slope, so kaya medyo bumaba na siya. Isa pa, yan ay mas okay lang na nandyan siya kasi meron dapat tayong matitirang air space dun sa ating Poso Negro. So kinakailangan meron tayong matitira na 40 to 60 cm galing dun sa ating inlet hanggang sa ilalim ng slab. Kinakailangan may matitira tayong space na 40 to 60 cm. Yan yung ating air space. So hindi ko lang alam doon sa iba kung ilan yung nilalagay, pero check nyo na lang sa mga details na mga Poso Negro ninyo, makikita nyo naman yung air space, Tapos itong pangalawang tubo, itong tubo na to napapasok naman dito sa ating leaching chamber. Kinakailangan mas mababa
mas mababa to ng 10 cm. Bali yung ibabaw nito, itong ibabaw ng tubo na to mga boss, ay nasa ilalim nito, nakalibel. So para makuha natin yung 10 cm na diferensya. So kinakailangan mas mababa itong ating tubo na papunta dun sa ating leaching chamber kaysa dito sa ating inlet. So ngayon naman mapapansin niyo meron din siyang tubo na kalawit. Ayan. Tubo na kalawit. Ito naman pwede namang pwede namang wala na to eh. Pwede naman tina lang. Ito pwedeng wala na yan, pwedeng tina lang. So nilagyan ko na lang din. Ang mainly purpose niyan, ito kaya yan ay may T. Yan, di ba? Napapansin nyo, may T. Bakit may T? So, pwede namang diretsyo na lang yung tubo. Tapos dito, pwede naman diretsyo na lang yung tubo. Ba't kinakailangan pang may ting ganyan? So, ang mainly purpose nito, kaya nilalagyan natin ng T na PVC or na fittings kasi para pag napuno itong ating Poso Negro, halimbawa napuno na ng pupu, habang tumataas yung tubig nito, habang tumataas, dumadami yung laman nito, kapag may bagong pasok na pupu na, may bagong pasok na pupu dito. Yan, papasok yan dyan. Ngayon, yung pupu na pumasok dyan, hindi makakatawid sa kabila. Dahil dito sa ilalim, tubig lang yung aangat dyan. So, nagigets nyo ba? Pag tumataas yung tubig, dito sa ating chamber, sa digestive chamber natin, tubig lang yung papasok dito. Hindi makakapasok dito yung mga pupu. Bakit? Kasi ang pupu, dalawa. Isang nakalutang, isang nakalubog. Yung nakalubog dyan, yan yung mga sludge natin na tinatawag, no? Yan yung mga lumulubog na pupu. Ang pupu, dalawa. Lumulutang, lumulubog. So ngayon, yung mga nakalubog na pupu na yan, stable lang yan. Lalo na yung bagong pasok, nakalutang. So bubunggo lang yan dito, hindi sila makakapasok dito. Yan. Yan yung purpose niyan, para hindi makatawid yung pupu na galing dito sa digestive chamber natin dito sa kabila. So talagang tubig lang yung makakapasok dun sa kabila. Yan yung ating mainly purpose. Isa pang purpose niyan, alam nyo pa kung ano? Yan yung ating lalagyan ng mga clean out sa ibabaw. Yan. Kaya dalawa. Kasi si Malabanan, dyan kasi magsisip-sip ng pupo natin. Diyan niya padadaanin yung tubo. Dito sa ating mga clean out na yan. Yan. Pag puno na itong ating digestive chamber. So, kinakailangan dalawa para daanan ng tubo ni Malabanan, yung isa, and then yung kabiyak naman, pasingawan ng hangin. So, para pag sip-sip nila ng ating pupo, ay maganda yung flow or yung circulation ng hangin. Ano? So, hindi pwedeng isang piraso lang. Pero ito naman, pag mga nasa open area kayo, katulad nito, open area, wala to sa loob ng bahay. Ito naman pwedeng tanggalin yung manhole. So ito kasi, every chamber natin, digestive chamber, leaching chamber, meron niyang mga manhole. Kanya-kanya silang manhole. In case of emergency na may trouble, hindi masipsip ni Malabanan dito sa ating clean out, tumigas na si pupu, bubuksan na si manhole, dyan na sila dadaan. Ayan. So, yun yung kagandahan kapag nasa open area yung ating mga Poso Negro. Dito naman sa part na to, sa kabila ng ating isa pang leaching chamber, napapansin nyo, hindi na kami naglagay ng T dito. Pero kung gusto nyo maglagay, maglagay kayo. Walang problema, ano? Kung gusto nyo maglagay pa ng isang T dyan. So, para makasigurado rin kayo na sure ball nyo na pagtawid ng tubig dito. Kasi minsan kasi, kapag punong-puno na itong ating chamber, hindi nyo masasabi rin na kahit meron tayong ginawang ganyan, syempre pag puno na, may napapasamang pailan nila pa konti-konti. So para makasigurado kayo na wala nang pupong tatawid dun sa kabila, lagyan nyo rin ng T dyan, na part na yan. Bahala kayo, pero okay naman kung wala namang problema yan mga bossing. So yan, ayan yung ating mga details ng ating mga Poso Negro. So yun nga pala, yung PVC ginagamit natin or dapat na gamitin nyo dito sa mga tubo na yan para sa clean out ay number 4. Huwag kayong gagamit ng number 3 kasi si D3 hindi kasya yung tubo ni Malabanan pag number 3 yung ginamit natin na tubo. Nagbabakbak pa tayo, no? Nagsisinsil. So para wala na tayong sinsilin, gumamit na kayo ng number 4. O kung gusto nyo mas malaki, mas maganda, di ba? Para sure ball.
Ayan, lalo na pag nasa loob ng bahay, yung ating Poso Negro, kinakailangan malaki yung tubo para hindi na tayo magbabakbak nung ating mga flooring. Siyempre, lalo na kung naka-tiles na yung mga flooring natin, di na kayo kailangan magbakbak pa. So, yan yung ating details ng ating Poso Negro. Ayan. So, yung lalim naman nito, mga bossing, yung laki ng ating mga Poso Negro, ay check nyo na lang yung mga details ng Poso Negro ninyo. Kasi ito, may plano naman yan. Ito, sinunod lang namin yung plano. Ayan. So, kung may mga plano yung mga Poso Negro ninyo, yan, i-check nyo na lang. Pero kung gusto nyo maggawa ng Poso Negro, halimbawa, maliit lang na Poso Negro yung gusto nyo gawin. Pwede kayong gumawa ng kahit 150 yung lapad, kahit mga 3 meters lang yung haba, pwede na yon. So yung iba nga 3 meters lang. So yung iba nga, sino ba dito yung mga nasa subdivision nakatira? Lalong-lalo na yung mga bagong gawa, NHA, Camellia. Ang mga Poso Negro dyan, minsan alam nyo, nakikita ko, nakapagawa kasi ako sa NHA, yung malaking plastic na kulay itim, minsan may kulay blue, yun yung nilulubog. Yun yung Poso Negro talaga na ginagamit nila. Tapos yun nga, nakikita ko yung pagkakasa ng Poso Negro nila, naglalagay sila ng overflow papunta dun sa kanal, which is mali. So lagi ko ipapaalala sa inyo mga boss, huwag kayong maglalagay ng overflow papunta dun sa ating mga kanal. So para yung ating kanal maging malinis palagi. So kinakailangan dapat sa kanal kasi natin, ang tumatakbo lang dyan, tubig. Hindi natin kailangan lagyan niya ng mga dumi or basura. So yan yung ating mga details ng ating Poso Negro. So ito pa naman, di pa naman tapos yan mga boss. Papalinis ko pa yan kasi madumi pa yan. Kaya papalinis ko muna yan. And then next video natin, papakita ko naman sa inyo kung paano iislaban. Kasi ito, lalagyan natin ng buhos yan, iislaban natin. Papakita ko naman sa inyo mamaya or bukas kung paano natin iislaban itong ating Poso Negro. So yan, stay tuned lang kayo dito sa ating channel, July Ems. Siyempre, kung nagustuhan ninyo itong aking ginagawang video, mga bossing, baka naman pwede nyo i-subscribe si July Ems. At pakipollow na rin yung ating Facebook page. Ayan.